Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Mga video ng pagbabanta ni VP Sara kay PBBM iniharap sa Day 2 ng impeachment trial. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayo. Humarap na sa ikalawang araw ng impeachment trial ang unang testigo ng House Prosecution Panel upang talakay ng Article 4 o Grave Threats Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bago nito, dumating sa Senado kapos si VP Sara Duterte upang imit ang kanyang defense team at maglabas ng payag pero kalaunan na hindi rin ito dumalo ng mismong pagdinig. Dito na hiniling ng prosecution ang pagdalo ng pangalawang Pangulo. If we can inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. Ayon kay Presiding Officer Senator Chis Escudero, bagamat hindi nila mapipilit si VP Sara na dumalo, ay tutugon daw sila kung sakali magpasa ng formal na request ang prosecution. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed. At sa pagharap ng unang testigo sa katauhan ni NBI Senior Agent John Mark Calilong, agad iginit ang depensa ang pagtanggal nito bilang testigo, bagay na hindi pinabura ng Senate Impeachment Court. May we move for the exclusion of Agent Calilong for being not previously attached to the Saballa and Cabrera complaints, as well as exclusion on the ground that he was not included in the articles of impeachment transmitted to the Senate Impeachment Court. Can I respond to that, Your Honor, please? Counsel for prosecutor may do so. Mga kababayan, in this stage of the proceedings, the prosecution is about to present a witness and the defense is invoking the facts that this witness is not listed as one of the witnesses in the Saballa complaint. The Saballa complaint already lived its natural life. Your Honor, this is the impeachment proceeding of the articles of impeachment filed by the House of Representatives. Saballa et al. Is done. The motion to exclude by the counsel for respondent is hereby denied. Chair cites Enrile versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pre-trial even if the evidence is not stated in the complaint or articles because only a summary is required to be stated. Ipinalabas sa korte ang kopya ng umanong video ni VP Sara noong November 2024 kung saan umano nangyari ang pagbabanta laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na siyang basehan ng Article 4. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Naituloy ito sa gitna ng pagtutol ng depensa sa video at higit na dapat buong video ang ipalabas upang maibigay ang buong konteksto. Your Honor, we request that the entire video be played. This rule, Section 17, Rule 132, allows exactly the prosecution to present a 2-minute portion of a 2-hour video subject to the defense, the presentation of the remainder of the same. Be that as it may, Your Honor, please, the rules are clear. Number 2, we invoke, Your Honor, please, the ruling that it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Dito tumayo sa Senator Judge Alan Peter Cayetano upang tanungin din ng korte kung ipapalabas ang buong video kung kaya samantalang itinigil ang pagdinig. Pagbalik ay napagdesisyon ng Escudero na pabura ng panig ng prosecution.
Iba pang video ang pinalabas sa korte kabilang isang press conference ni VP Sara Duterte na gusto munang tanggalin ang ulo ng Pangulo. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Dahil hindi na naging payag nito sa isang pang press conference kung saan dito rin tinapos ang prosecution ng pagtatanong. Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. Base sa video na yan, makikita mo ba, base sa video na yan, na yung Vice President, instead of denying, she confirmed that she made those threats. Objection, leading. I will withdraw the question. That's all for this witness, Your Honor, please. Thank you very much. Samantalang ngayong 3 araw ng trial ay muling harap si Kalilung para naman sa cross-examination ng depensa para sa nagpapatuloy na pagtalakay ng Article 4 sa Articles of Impeachment kay Vice President Sara Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bard ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, Pilipinong walang trabaho o kabuhayan noong May 2026 tumaas sa 2.50 milyon. Pumalo sa 2.50 na milyong Pilipino ang walang trabaho o kabuhayan edad 15 anyos pataas noong May 2026 batay sa pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Tumaas ito mula sa 2.41 na milyong Pilipino na walang trabaho o kabuhayan noong April 2026, may katumbas itong 4.8% na unemployment rate noong Mayo, mas mataas kesa sa 4.7% noong Abril. Sa isang press conference ngayong Miyerkules, ipinaliwanag ni PSA Chief Undersecretary Claire Dennis Mapa, na ang year-on-year na pagtaas sa jobless rate ay bunsod ng pagkawala ng trabaho sa sektor ng agrikultura, na marahil ay dahil sa pagsisimula ng El Niño phenomenon. Pagdating naman sa underemployment rate o porsyento ng mga manggagawang may trabaho na pero naghahanap pa rin ng ekstrang trabaho o oras sa trabaho, bumaba ito sa 12.2% mula sa 15.2% noong Abril. Samantala, nakitaan ng malaking pagbaba ang employment rate mula sa 91.5% noong May 2025 tungo sa 87.6% noong May 2026. Mga ka-happy hour, manatiling nakatutok sa special coverage ng DZRH at MBC TV Network News Update Year 2 para sa isasagawa ng the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage.